ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Bakla, anong oras na? Mabuti na isipan mo pang lumabas ng bahay niyo, no? Naka-smid na saad pa ni Agnes sa kanya. Alam mo, kanina pa kami narito sa labas ng gate niyo. Ang usapan 3 AM ng umaga, hindi 4:30 AM ng umaga. Anong petsa na? Panenermon sa akin ni Agnes habang papasok siya sa loob ng van. Isa ito sa mga kaibigan niya. Nagkaayaan kasi silang magbakasyon ng 1 linggo sa isang private resort sa Pangasinan. Sorry naman Akla, alam mo naman na kakauwi ko lang galing sa duty ng 10 PM. Katwiran pa niya sa kaibigan. Kaya ito napasarap ang tulog ko. Paghingi niya ng paumanhin sa mga ito. Ngunit inirapan lang naman siya ng kaibigan. Tama na nga yan, ang mabuti pa, umalis na lang tayo baka maabutan pa tayo ng traffic sa daan. Awat naman ni Maureen. Kaya nga, hindi ka na nasanay dyan kay Romary. Lagi naman late kahit kailan. Singit naman ni Alice at tiningnan ko lang ito ng masama. Hala, nagsasalita ka pala no? Akala ko kasi hindi eh. Pangaasar naman niya sa kaibigan. Pinakitaan lang ako ng gitnang daliri nito at 2 pa niyang kaibigan na si Yona at Chrissy ay kapwa tulog. Tahimik na lamang akong umupo sa dulo ng upuan at makalimas ang 5 oras ng biyahe ay nakarating na kami sa resort. What? Ano pinagsasabi mo, hindi kami nakabook? Eh diba noon 1 buwan pa kami nagpabook? Nakataas ng kilay na saad ni Agnes sa staff. Ito, basahin mo ang conversation namin ng HR ninyo. Sabay pakita ng cellphone sa kausap nitong staff at paano mo masasabi na sa May 9 pa ang reservation. Kitang-kita naman sa palitan ng message namin ng HR ninyo na May 6, hindi May 9. Naiintindihan mo ba? Nanggagalaiti na sambit ni Agnes sa babaeng kausap nito. Paano yan? Malayo pa ang pinanggalingan namin. Tapos sasabihin ninyo, puno na kayo? Nakakakulo kayo ng dugo ah. Dagdag na turan pa ni Agnes kaya lumapit na siya sa kaibigan para awatin ito at siya na lang ang makikipag-usap sa staff. Mabilis talaga mag-init ang ulo ni Agnes, pinaglihi kasi ito sa bulkan. Bakla, ano ka ba? Hinaan mo yung boses mo, nakakahiya sa mga tao. Pinagtitinginan tayo. Saway pa niya sa kaibigan. Sino ba naman kasi hindi iinit ang ulo? Ay ewan, ikaw na nga ang makipag-usap. Inis na turan pa ni Agnes. Sige, ako na lang ang makikipag-usap sa kanya at parang gusto mo na siyang kainin ng buo. Pabulong niyang wika kay Agnes sabay tingin sa babaeng staff at ngumiti rito. Tinawag naman niya ang mga kaibigan para ilayo na si Agnes dahil parang nagiging dragon na ang kaibigan sa sobrang inis nito. Mga akla, pakilayon ninyo nga muna ang babaeng yan. Wika pa niya sa mga ito. Oo, kami na ang bahala sa kanya. Hay naku girl, masyado mainit ang ulo mo girl. Tara na muna doon, bahala na si Romary na lang ang makikipag-usap sa kanila. Sabay kapit sa braso ni Agnes upang ilayo muna dahil baka sumabog na ito na parang bulkan. Tumingin na si Romary sa staff na babae at humingi ng pasensya. Miss, pagpasensyahan mo na ang inasal ng kaibigan ko. Mabait naman yun. Medyo pagod lang sa layo ng naging biyahe namin, kaya naging ganun. Ganito na lang, may iba pa kayang options na pwede kayong i-offer? Dahil malayo pa ang pinanggalingan namin sa Rizal pa kasi kami galing. Kung maghahanap naman kami ng ibang resort, ay malabo nang makukuha dahil weekend ngayon. Sigurado puno na ang lahat at nagkataon pang summer. Mahaba ang salaysay ko pa. Ma'am, sorry din po, may pagkakamali din po kami. Ganito na lang po, tatawagan ko na lang po muna ang may-ari na baka pwede kayo sa private. Saad pa ng babae sa akin. Sabay ko at nagpaalam na kakausapin muna ang may-ari ng naturang resort. Lumipas ang ilang sandali ay bumalik ang babaeng staff at lumapit sa akin. Ma'am, okay na daw po, pwede po kayo magstay sa private room. Pumayag na po ang may-ari na doon na lang po kayo sa private room po. Tumuloy, wika pa ng babaeng staff. Nabuhay naman siya ng pag-asa dahil may matutuluyan na silang magkakaibigan. Ngunit ma'am, may isa pong problema.
Napapakamot sa ulong turan pa ng babae. Siya naman ay napakunot ang noo. Akala ko ba miss ayos na? Nagtataka pa niyang tanong rito. Kasi po ma'am, meron po kayo makakasama sa naturang lugar kung saan po naroon ang room ninyo. Dalawa po kasi private room, meron kami, ang isa po ay gamit ng may-ari ngayon. Magkakatapat po ang room ninyo, ayos lang po ba sa inyo yun? Tanong pa ng staff sa kanya. Kung ayos lang po sa inyo, may ibang kasama sa lugar? Ganun ba? Sige miss, kausapin ko muna ang mga kaibigan ko kung papayag sila sa setup. Sagot ko sa babae. Tanging pagtango lang ang sinagot nito sa kanya. Naglakad siya papunta sa mga kaibigan para sabihin sa mga ito ang setup. Ano na balita, Romary? Tanong agad ng kanyang mga kaibigan na makalapit siya sa pwesto ng mga ito. Ayun, pwede naman tayo magstay sa private cottage. Pumayag na yung may-ari. Mabuti naman, salita ni Agnes. Salamat naman. Panabay naman ng tatlo. Kaso may isa lang problema Dagdag na saad pa niya sa mga ito. Ano na naman ang problema? Akala ko ba ayos na? May inis na wika ni Agnes. Napapailing na lamang siya dahil sa dalaga may pagkamainitin talaga ang ulo nito. May makakasama tayo sa private room pero dalawang private room yun. Salaysay pa niya sa mga ito. What? Bakit ganun tayo ang unang nagpabook tapos tayo pa ang makikishare sa kanila? Galit na sabi pa ni Agnes. Ay ganun? Anas na ng tatlo. Dapat hindi tayo makihati dahil tayo naman ang nauna Ang mabuti pang gawin natin ay lumipat na lang tayo ng ibang resort. Mungkahi pa ng kaibigan. Kapag ginawa natin yun, baka malabo na tayo makakuha sa ngayon dahil weekend at saka punuan na ang lahat ng resort. Paliwanag pa niya sa mga ito. Saka marami na ngayon ang nagbabakasyon dahil summer. Anas naman ni Alice. Kaya nga, si Gonda naman ni Yona at Maureen. Nagbuntong hininga muna siya bago tumingin ulit sa mga kaibigan. Ang mabuti pang gawin natin ay umuwi na lang tayo, sinabi niya sa mga ito. Kaysa para tayong ewan rito, naiinis na rin niyang turan. Hayes, nakakainis naman. Sige na nga, pumapayag na ako. Kaysa naman umuwi tayo, ang layo ng biyahe natin Inis na wika ni Agnes. Sumilay ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Ano, payag ka na ba? Naninigurado kong tanong. Oo na, paulit-ulit tayo. Asar na sagot naman nito. Inisian ko lamang ito kahit kailan talaga ang babaeng ito ay napakapikon. Pasalamat na lang talaga, sanay na kami sa pag-uugali ng isang ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Asar na tanong pa nito sa akin. Wala, pupuntahan ko lang ulit yung staff. Agad naman ako pumunta sa babaeng staff. Miss, okay na, payag na kami na may ka-share sa private room. Kaysa naman umuwi kami ang layo-layo din kasi ng pinanggalingan namin. Marahan ko pang saad sa babae. Okay po ma'am, magalang na sagot nito. Naku, wag mo na akong tawagin ma'am, kahit Romary na lang o Mary kung saan ako gaganda sa paningin mo. Natatawa niya ang biro sa babaeng staff. Napangiti naman ang babae sa tinura niya. Magaan ang loob niya rito, nakakahiya naman po pero ang pangalan ko po ay Rona. Pagpapakilala nito at sabay abot sa akin ng kamay upang makipagkamay sa kanya ang bagong kakilala. Sasamahan na kayo ng aming bellboy sa magiging rom ninyo, Mary. Nakangiting wika nito. Salamat talaga at sorry sa nangyari kanina. Mabait naman talaga ang aking kaibigan na si Agnes. Medyo mabilis lang uminit ang ulo noon. Turan pa niya. Ano ka ba? Ayos na yun. Kami din ang may kasalanan dahil nabasa pala ang logbook na pinagsusulatan ng guest kaya nabura. Sorry din. Paghingi rin ito ng paumanhin sa kanya. Okay na yun. Huwag mo nang isipin pa. Sige, kita na lang ulit tayo mamaya at nagpaalam na nga siya kay Rona. Ma'am, ito po ang magiging private room ninyo po. Anas sa amin ng bellboy na maihatid kami kung saan kami magstay ng ilang araw. Sige, salamat. Aniya sa amin.
Nilibot niya ang paningin sa naturang lugar. Maganda at maaliwalas tingnan ang kabuuan ng lugar. May mga puno ng niyog na nagsisilbing lihilim sa sinag ng araw. Kapag mataas ang sikat nito, may 2 pool at may 2 rin kubo at may bawat cottage rin. Matatanaw ang ganda ng dagat at maputing buhangin nito. Ang ganda naman ng private resort. Mukhang pang VIP ito ah. Turan ni Maureen. Oo nga no, litanya naman ni Yona. Pumasok na muna kami sa loob ng magiging kwarto namin para kaming nasa isang hotel. Ang ganda sa loob, pwede magluto rito at may 3 malalaking kama, may dining table rin na pwedeng kainan at banyo. Wow, social naman dito, masasabi ko nga pang VIP lamang ang private room na ito. Sa mga kagamitan pa lang mahalata na. Mamaya na lang tayo lumabas, inaantok na ako, sabi pa ni Maureen. Ako din, mamaya na rin, kakain, sambit naman ni Alice. Kaya lahat kami ay nasa loob lang ng naturang room na aming tinutuluyan. Habang natutulog ang mga kaibigan, ay siya naman ang nagbabasa ng nobelas sa kanyang cellphone. Ito na ang ginagawa niyang libangan. Napakahilig niyang magbasa ng mga love stories. Samantalang sa grupo naman ni Steven, bigla tumawag ang staff ng hotel. Pinaalam sa kanya na may group ng mga babae nagpabook ng May 6, ngunit ang nilagay raw na isa niyang employee ay May 9. Kaya nagrereklamo raw ang isa sa kasamahan ng grupo ng mga babae. Yes, Rona, ganito na lang sa private room mo na lang sila ilagay para hindi na magreklamo pa hanggang sa tuluyan ng matapos ang pag-uusap nila. May problema ba? Tanong ni Troy na hindi tumingin sa akin habang busy ito sa pamimingwit ng isda sa karagatan. Wala naman, nagkaroon lang ng maliit na problema. Sagot niya sa kaibigan pero naayos rin agad. Mabuti naman kung ganun. Singit ni Albert na busy naman nakatingin sa laptop nito. Pero isasabihin ako sa inyo guys, sa katapat na room natin, doon ko lang sila pinatuloy. Ang sabi kasi ng staff ko, sa malayong lugar na raw galing ang mga guests, kaya sinabi ko na lang na private cottage na lang sila ilagay. Salaysay niya sa mga ito. What? Ano? Sunod-sunod na saad ng 3 sina Troy, Albert, Franz, habang si Byron ay wala pakialam. Bakit? Doon mo pa sila inilagay. Nagre-reklamong saad ni Troy. Kaya nga, tapos mga babae pa, alam mo naman ang mga babae maingay at lalo na kapag nakikita tayo magkakaibigan. Segonda naman ni Albert. Halos nagpapakyut na sa atin ang mga babae na halos gusto nang maghubad sa ating harapan. Palatak naman ni Franz. Siguraduhin mo lang Steven na hindi sila magiging magulo sa bakasyon natin. Anas pa naman ni Byron. Tumango lang siya sa mga pinagsasabi ng mga ito. Hindi naman kasi sa pagyayabang, halos lumuhod na ang mga babae sa aming harapan para lang mapansin namin at sila pa talaga ang gumagawa ng paraan upang makasama kami. Bukod sa mga kilalang tao sila, dahil sa edad nilang lahat, isa na silang multi-billionaire sa Pinas hanggang sa ibang bansa, kilala silang lahat. Naisipan na rin nila bumalik sa resort, ilang araw na rin sila sa gitna ng karagatan, sakay ng kanyang yate. Mas gusto nilang lahat ang tahimik na lugar dahil toxic na sila sa kanilang trabaho. Kaya nagpahinga muna sila at naisipan nilang magkakaibigan na dito na lang magbakasyon sa kanyang resort. Gusto ko na lumagay sa tahimik, basag ni Troy sa katahimikan nilang 5. Bakit? Sabi naman ni Franz. Mamatay ka ba kung kaya gusto mong lumagay sa tahimik? Tanong naman ni Albert. Hay ewan ko sa inyo. Asar naman na saad ni Troy at napapakamot sa ulo nito. Ibang sinasabi kong lumagay sa tahimik, hindi yung mamatay na. Wala pa nga akong binhi, gusto mo agad akong syugi? Dagdag na wika pa ni Troy. Ano bang ibig mong sabihin? Linawin mo kasi, hindi kami manghuhula. Ereta niyang wika kay Troy. Ang ibig kong sabihin, yung lumagay sa tahimik ay makapag-asawa na. Hindi naman na tayo bumabata. Sabi nito sa kanya. Ito palang ibig sabihin ng lumagay sa tahimik. Tama naman ang kaibigan kahit siya ay gusto na rin mag-asawa. Ngunit wala naman silang babaeng makita na nararapat sa kanila.
Bukod kasi sa pagpapaganda at gastos ng mga pera, bili dito gastos doon at mga pasosya lamang ang mga alam at ang habol lang sa mga katulad nila ay pera. Ikaw Steve, hindi mo ba naisip ang mag-asawa? Balik tanong ni Troy sa kanya. Naiisip na rin at gusto na rin ng aking mga magulang dahil wala na raw ako sa kalendaryo. Kaya mag-asawa na daw ako. Sagot naman niya sa kaibigan. Madali lang sa kanila ang humanap ng babae na mapapangasawa. Ngunit ayaw naman nila ng ganoon. Mas gusto pa rin nila yung pag-aalalayan mo ng pagmamahal, yung gigising ka sa umaga, mukha ng babaeng mahal mo ang mabubungaran, mga tipong ayaw mo na maalis sa paningin at humiwalay sa iyong tabi, mga ganun dapat. Sana dumating ka na. Bulong niya sa kanyang isipan at tumanaw sa gitna ng dagat. Romary POV. Habang nagiinuman sina Alice at Yona at Agnes, bigla nagtanong si Maureen kay Chrissy dahil nagbabadya naman kasi itong umiyak. Chrissy, tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Huwag mo na pag-aksayahan pa ng luha ang manloloko mong boyfriend. Unang kita ko pa lang sa pagmumukha ng lalaking yon, hindi nagagawa ng maganda eh. Feeling gwapo, mukha naman hippopotamus. Kaloka siya. Galit na wika pa ni Maureen. Ang tindi rin ng sikmura noon, no? Ganoong itsura ng girlfriend ng 4 at sabay-sabay pa talaga. Kayong niloko ng hambog na lalaking yun? Gigil na sambit naman ni Yona. Patuloy lang umiiyak si Chrissy. Ito rin ang naging dahilan namin kung bakit gusto namin magbakasyon para makalimutan ng kanyang kaibigang ang boyfriend. Pansamantala ang sakit na dinaranas nito ngayon sa kagagawa ng ex-boyfriend nitong manloloko dahil nahuli ng kanilang kaibigan. Hindi lang pala siya ang girlfriend nito, kundi 4 silang pinagsabay-sabay ng tokmol na akala mo saksakan ng gwapo. Shh! Umiyak ka lang hanggang gusto mo. Sad naman ni Yona. Pag nakatapos ka na sa kakaiyak mo at wala ng luha ang lumabas sa mga mata mo, mag-move on ka na. Hayaan mo lang siya, Maureen. Huwag mo pigilan umiyak kapag naubos na ang mga luha niyan, sigurado makakapag-move on na siya. Kaya nga, sigonda ni Agnes. Hay, iba na talaga ang panahon ngayon. Ang mga pangit na lalaki na ang nagluloko at ang mga gwapo naman ay nagiging binabae. Bihira na talaga ang totoong lalaki. Turan pa nito. Kaya ako mas kinikilig pa ako sa mga nobela kaysa sa mga lalaki ngayon. Minsan nga naiisip ko na lang na sana isa na lang ako bidang babae sa mga nabasa kong kwento. Wika pa niya sa mga kaibigan. Loka, sa ngayon wala nang ganon, malabo na mangyari. May totoong lalaki magmamahal sa babae, kontra naman ni Agnes sa akin at inirapan ko lang ito. Panira talaga ang brohang ito. Ani niya sa kanyang isipan. Sa panahon kasi ngayon, kapwa lalaki na ang nagkakatuluyan at kapwa babae na rin. Sad pa ni Agnes. Kaya yung iniisip mo ay hanggang nobela na lang talaga. Dagdag na sad pa ni Agnes. Tama nga naman ito dahil marami na ang nakikipagrelasyon sa mga kapwa babae at lalaki ngayon. Pagsang-ayon niya sa kaibigan. Kaya ang mabuting gawin mo, Chrissy, ay kalimutan na ng tuluyan ang pangit mong ex-boyfriend. Sa pag-uwi natin, naka-move on ka na ah. Sad naman ni Yuna. Tanging pagtango na lang ang sagot nito. Pagkatapos, tinungga ang hawak na bote ng alak habang pinapahid ang luha na dumadaloy sa pisngi ni Chrissy. Alam namin kung gaano kamahal ang kasintahan mo, ngunit may lalaki talagang hindi makontento sa isa lamang. Ano kaya ang nakukuha nila kapag nakikita nilang nasasaktan ang mga babae? Dahil sa panulokong ginagawa nila, sabi nga nila, digital na ang karma at makakarama rin ang mga tulad nila. Makalipas ang ilang sandali, nag-aya na maglibot muna sa buong resort. Marami kalapit na resort ang tinutuluyan namin at mukhang punuan na rin ang bawat resort. Pasalamat na lang talaga kami na pinayagan kami ng may-ari na sa private room na lang kami tumuloy. Sasama ba kayo? Pagtatanong ni Yona. Hindi, dito lang muna kami. Medyo mainit pa eh. Mamaya na lang kami susunod sa inyong dalawa. Sagot ng mga ito. Alas 5 pa lang kasi ng hapon, medyo mainit pa pero carry naman di na masakit sa balat kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Okay, kayo ang bahala.
Kami na lang muna ni Romary ang maglilibot sa ad ni Yuna. Naglagay lang kami ng pera sa bulsa, baka sakali may makita kami ng mga paninda na pwede naming bilhin. Ang ganda naman dito, no? Rinig niya sambit ni Yona. Siya naman ay busy pa rin sa pagbabasa sa kanyang cellphone. Nako Romary, baka mabangga ka sa ginagawa mo. Hindi ko na marinig pa ang sasabihin ni Yona nang mapaaray ako at sabay laglag ng hawak kong cellphone dahil nabangga ako sa matigas na bagay, marahil siguro sa isang puno. Ouch! Aray, ang sakit! Sabay himas ko sa aking noo. Grabe naman tigas ng niyog na ito. Reklamo ko pa habang hinihimas ang noo na nasaktan at nakapikit siya habang hinahawakan ang kanyang noo. Miss, kung tumitingin ka kasi sa dinaraanan mo, hindi ka sana mababangga. Masungit na wika ng kung sino. Teka, nagsasalita na ba ang puno ng niyog ngayon? Kaya agad siyang nagmulat ng mga mata at tumingala baka kasi na engkanto na siya. Dahil sa pagbabasa ang ginagawa niya, naligaw na siya. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makitang hindi pala puno ang niyog ang nabangga niya, kundi tao, at ganoon na lamang ang pagkagulat niya na isang malapad at malaking pangangatawan ang tumambad sa kanyang mga mata. At kitang-kita niya ang abs nito dahil tanging sa sobrang tangkad yata nito hanggang dibdib lang siya ng nakabanggaan. At tanging pang ibaba lang ang suot nito kaya kitang-kita niya ang mga abs nito at malaadonis nitong katawan. Napatingin siya sa lalaking nabangga niya. O may kapre pa itong kaharap ko? Bakit sobrang tangkad naman? Bulong pa niya sa hangin nang napatingin siya sa mukha nito at lalo pa siyang nawindang at tila may mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan. Bumilis rin ang tibok ng puso niya nang matitigan niya ang lalaking kaharap. Napakagwapo nito kahit medyo naging tan ang balat nito. Masasabi niyang maganda ang kutis, makapal na kilay, matangos na ilong at malaasol na mata parang katulad ng kulay ng dagat. Mapupula din labi nito na waring kay sarap halikan. Miss, tapos mo na bang pagnasahan ang mukha ko? Pwede ka na bang umalis sa daraanan namin? Masungit na wika pa ng lalaki sa kanya. At tanging lumalabas sa bibig niya. Nakatanga lang ako na tila walang lakas ng loob upang magsalita. Naramdaman na lang niya na may humihila sa kanya para makaalis sa daraanan ng mga ito. Hindi pa rin kasi siya na makagalaw, tila yata na engkanto. Talaga siya sa mukha ng lalaki. Sa dami-daming mga lalaking nanliligaw sa kanya ay ngayon lang siya nakadama ng ganito. Nakatingin siya kung sino ang humila para makaalis sa gitna ng daan. Ang kaibigan pala niyang si Yona. Nakatulala pa rin siya habang nakatanaw sa mga lalaking dumaan sa harapan namin. Lalo na doon sa lalaking nakabanggaan niya tila nahulog yata ang puso niya. Anong nangyari sa iyo? Bakit nakatulala ka na dyan? Bulong sa akin ni Yuna. Nahulog yata ang puso ko, Yona. Pakipulot naman. Parang baliw na wika niya sa kaibigan. At kahit malayo na ang mga grupo ng kalalakihan ay nakatanaw pa rin siya. Hoy bruha, nabaliw ka na ba? Boses ni Yuna. Ang gwapo. Tanging lumabas sa aking bibig. Aray, daig niya dahil sa ginawa nitong pagpitik sa kanyang noo. Napatingin siya sa kaibigan habang inihimas ang kanyang noo. Doble na tuloy ang nararamdaman niyang sakit. Kanina nabangga sa malapad na dibdib ng lalaki, ngayon naman pinitik ng kaibigan. Bakit ka ba nagpipitik dyan? Nakaangal niyang turan dito. Ayos lang yan para naman magising ka sa kahibangan mo. Masungit na sabi pa nito. Pareho talaga kayo ni Agnes, ang bilis ninyong uminit ang ulo. Dagdag na turan pa niya dito. Ano, gising ka na ba? Kailangan na pala ng pitikin ang noo mo para magising ka sa pagkakatulala mo. Irita pa nito sabi sa kanya ng kaibigan. Ang sakit nun ha? Nakanguso niyang reklamo habang hinihimas ang noo na pinitik ng kaibigan. Para ka kasing sira dyan, nakakita ka lang ng gwapo na tulala ka na agad. Panenermon nito. Hindi nagulat lang ako. Akala ko kasi puno ng niyog ang nabangga ko, yun pala tao. Paliwanag pa niya kay Yona. Ay sus, ang mga palusot mo bulok na. Nagdahilan ka pa talaga no?
Sa katigilan mo na yung pagbabasa mo habang nasa labas tayo? Dahil baka isa yang sa ipapahamak mong bruha ka. Hindi mo napapansin may butas na sa daraanan mo? Di nahulog ka pang babae ka. Sermon pa ang muli nito habang naglalakad sila. Tapos hindi namin alam na nahulog ka na. Saan ka namin hahanapin? Paninermon pa ni Yuna. Alam mo, Yuna, tama ka, nahulog na nga yata ako. Nakangiting sagot sa kaibigan. Ano sabi mo? Pakiulit nga, di ko narinig. Sabi ni Yona. Dahil bigla umandar ang motor ng bangka, nakatigil sa dalampasigan. Wala. Ang sabi ko, bumalik na lang tayo sa cottage, mamaya na lang natin ituloy ang pamamasyal natin. Kapag kasama na natin sila, pag-aaya na niya rito. At tuluyan na nga kaming bumalik sa private room namin. Steven POV. Napabuntong hininga na lang si Steven, hindi niya maiwasan banggain ang babae nakita niya habang pabalik sila sa kanilang cottage. Ewan ba niya dahil nang makita niya ang maamong mukha nito at napatingin siya sa mga labi nitong tila kay sarap halikan, bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Palagi naman siyang nakakakita ng mga babae, ang iba pa nga sa mga ito ay sila na mismong ang nag-aalok na ikama sila. Pinilig na lamang niya ang kanyang ulo para mawala sa kanyang isipan. Ito yata ang sinasabi nilang love at first sight. Totoo pala ang bagay na yun, yung parang nagwala na ang puso niya sa sobrang bilis nitong tumibok. Romary POV. Grabe, sabi sa inyo ayaw kong uminom eh. Reklamo niya sa kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang isipan dahil lasing na siya. Kahit kaunti lang ang iniinom niya ay mabilis talaga siyang malasing. Mababa lang ang tolerance ng alcohol niya sa katawan. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay nagkayayaan ang mga ito na uminom daw kami sa tabi ng dagat para tuloy ligo na rin. Kaunti lang naman ininom mo, lasing ka na agad? Saad ni Maureen. Samahin na talaga ako pagdating sa alak. Nakasimangot na sagot niya sa kaibigan. Nahihilo na talaga siya at tila masusuka. Diyan na nga kayo, babalik na ako sa room natin. Para makatulog, nahihilo na talaga ako. Gusto ko nang ipikit ang aking mga mata. Samahan na kita bumalik. Sabi naman ni Agnes. Hindi na, kaya ko pa naman maglakad no? Nakakatawang sagot ko pa, saka ang lapit lang naman ang tinutuluyan natin. Si Chrissy na lang bantayan ninyo, baka mamaya may gawin di maganda yung kaibigan natin. Sure ka bang kaya mo? Nagdududa ang tanong pa nito. Oo naman no. Sige na, inaantok na ako, kaya mauuna ako sa inyo at tumayo na siya sa pagkakasalampak sa buhanginan. Okay, ikaw ang bahala. Wala na ito nagawa dahil tumalikod na ako upang bumalik sa aming room. Hayes, kahit kailan talaga, ayaw ko na uminom ng alak. Bulong pa niya sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik sa kanilang private cottage. Hi Miss Beautiful, mukhang nag-iisa ka yata, pwede ka namin samahan. Wika ng lalaking humarang sa kanyang dinadaanan. Hindi niya ito pinansin, nagtuloy na lamang siya sa paglalakad at nilampasan na lang niya ang mga ito. Oops, wait lang Miss Beautiful. Huwag ka naman suplada. Mabait naman kami. Gusto lang namin makilala ka ng mga kasama ko. Saad pa nito habang humarang muli ang lalaki sa gitnang daraanan niya. Pwede ba umalis kayo sa daraanan ko? Galit niyang wika sa mga ito. At nalampasan muli ang mga ito. Miss, pumayag ka na hindi ka nalugi sa amin oh. Wika ng lalaki sabay hawak sa aking braso. Napipiko niyang hinarap ang lalaki. Pwede ba? Bitawan mo nga ang braso ko. Asar na saad ko pa sabay hila ng aking braso. Saka hindi ko naman kayo kilala eh. Galit pa niyang tugon rito. Yan ang gusto ko sa isang babae palaban. Tila hahawakan muli ako nang may narinig akong isang boses ng lalaki. Try mo ulit hawakan ng babaeng yan. May paglalagyan ka. Seryosong sabi pa ng lalaki, bigla na lang tumabi sa akin. Sino ka ba at nakikialam ka? Pagalit na wika ng lalaking nais ako hawakan. Asawa niya? Bakit? May angal ka ba? Sabi pa nito. At lumitaw ito sa madilim na bahagi na sinagan rin ng liwanag ng buwan ang mukha ng lalaki. Ako naman ay napapanganga sa sinabi ng lalaki. Ano raw ako? Asawa niya? Kailan pa? Tanong niya sa kanyang isipan. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki at namumukhaan niya ito. Ito lang naman ang lalaking kanyang nakabanggaan kanina.
tila naman natakot ang mga lalaki na makita at makilala ng mga ito ang lalaki. Kayo pala boss, nauutal na sabi ng isa pang lalaki. Sorry boss, Steven, hindi namin alam na asawa mo siya. Paghingi nito ng paumanhin ng lalaki, tila naman mga aso na bahag ang mga buntot, nagsialisan ang mga ito. Ang iba pa nga ay nadadapa pa sa pagtakbo, makalayo lamang sa kanila, na para bang takot na takot ang mga ito sa lalaki. Napapailing na lamang ako sa nakikita at bumaling sa lalaki upang magpasalamat, pero seryoso itong tumingin sa kanya. Miss, alam mo bang delikado ang lumabas ng ganitong oras lalo't mag-isa ka lamang? Sermon pa nito. Di mo ba naisip na baka may mga lalaking loko-lokong napagtripan ka o gawan ka ng masama? Kung hindi kita napansin, sigurado na pahama ka na. Masungit pa nitong saad sa akin. Sabay talikod nito at iniwan ako nakanganga. Aba, sumusobra ng lalaking ito ah. Sad ko sa aking isipan. Kaya ang ginagawa ko ay hinabol ko ito kahit nahihilo ay pinilit ko pa rin mahawakan ang braso ng lalaki. Hoy mister, saad ni Romary. Tumingin naman ang lalaki sa braso nito, hawak niya. Teka nga lang, alam mo bang kanina mo pa ako sinusungitan eh. Nakapamewang nasabi niya rito. Ako na nga ito humihingi ng pasensya at nagpapasalamat sa iyo pero galit ka pa. Asar na asar niyang wika rito. Ngunit tila wala itong pakialam, bagkos inalis nito ang aking kamay sa braso at walang salitang nagpatuloy muli ito sa paglalakad. Ano ba? Di mo ba ako kakausapin ha? Siguro bakla ka no? Kaya ganyan ka magsungit sa akin? Huminto ito sa paglalakad dahil sa sinigaw kong bakla ito. Nahihilo na kasi akong sumunod. At ewan ko rin sa sarili ko kung bakit naisipan kong isigaw na bakla ang lalaki na nagligtas sa akin. Anong sinabi mong babae ka? Pakiulit nga. Galit na wika nito at unti-unting humakbang papalapit sa akin. Ako naman ay umurong dahil tila lalamunin yata ako ng buhay ng lalaki sa talimba namang kung tumingin sa kanya. Hindi ko natuloy ang tangkang pagsasalita ko nang hawakan ako nito sa batok at bigla na lang sinakop ang aking bibig ng labi nito. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak nito ngunit tila malakas ang lalaki. Ungal niya dahil nadala siya sa halik nito, marahil dahil na rin sa alak. Hindi ko na malaya na sa isang kwarto na kami at naganap ang isang gabing hindi niya inaasahan. Oh my, ang sakit ng ulo ko. Bulong ko sa aking sarili habang tangka akong babangon nang may maramdaman ako may nakadagan sa aking katawan kaya napatingin ako kung ano ito. Ganun na lang ang paglaki ng aking mga mata nang may katabi akong isang lalaki at napatingin ako sa buong paligid, ibang hindi ito ang private room nila. Asan ako? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Napatingin siya sa kumot at nakita niyang kahit isang saplot ay wala siyang suot. Napaaray pa nga siya nang makaramdam ng kirot mula sa pagitan ng kanyang mga hita. No! Sigaw niya nang napagtantong may namagitan sa kanila ng lalaking katabi niya ngayon sa kama. Anong ginagawa mo sa akin? Sigaw niya habang pinaghahampas niya ang katawan nito ng unan. Anong ginawa mo? Pangulot pa muli niya rito. Ito yata ang lalaking humaharang sa dinaraanan niya kagabi, hindi niya matandaan ang mga nangyari. Umiiyak siya habang walang sawa niya itong pinapalo ng unan. Stop! Ano ba masakit? Awat ng lalaki na tila nasasaktan ito sa ginagawa niyang panghampas ng unan at napabangon ito sa pagkakahiga. Baliw ka! Ano ginawa mo sa akin? Galit niyang wika habang hindi niya ito tinitigilan sa paghampas dito. Wala akong pakialam kahit nasasaktan na pa ang lalaki at ang nais ko lang ay sakalin ang hayop na ito. Mas masakit ang ginawa nito sa akin. Kakasuhan ko ito ng rape. Damn it. Ano ba, hindi mo bang nakikitang nasasaktan ako? Galit na sabi nito habang sinasalag ang bawat hampas niya rito. Ikaw pa ang may gaanang magalit ha? Dahil nasasaktan ka sa ginagawa kong paghampas. Alam mo bang mas nasasaktan ako ngayon dahil naibigay ko ang pagkaberhen ko sa hindi ko naman kilala at ang masakit pa, wala tayong relasyon sa isa't isa. Maiyak-iyak niyang saad dito na wala ang iniingatan nito. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng pangahas na ito dahil natatakpan ng unan ang mukha nito. Ikaw? Sambit niya nang makita niya ang mukha nito.
Natatandaan niya ito. Ito lang naman ang nabangga niya at tumulong sa mga lalaking nambastos sa kanya kagabi. Yes, ako nga. Anong nangyari? Bakit kasama kita? At anong ginawa mo sa akin? Nirape mo ba ako? Mariing niyang sigaw dito. What ano? Pinagsasabi mong nirape kita? Sambit pa nito. Wala ka bang natatandaan kagabi, miss? Ikaw mismo ang may gusto nito. Sino ba naman ako para tumanggi? Kung palay na ang lumalapit sa manok. Saad pa nito sa kanya. Damuho kang lalaki ka? Anong ibig mo sabihin na inaakit kita? Kaya nandito tayo ngayon at kung kaya nawala ang iniingatan kong pagkababae? Mariing ko pang sabi sa lalaki na sa aking kaharap. Yes, walang gatol na sagot pa nito. Ang mabuti pa magbihis ka muna bago natin pag-usapan ang nangyari sa atin. Saad pa ng lalaki. Mariing niyang pinikit ang mga mata at inaalala kung ano nga bang nangyari kagabi. At ganoon na lang pagpula ng kanyang mga mukha na hindi nga nagsinungaling ang lalaki na ako pa pala ang mismong nag-akit rito. Sira ka, Romary, anong katangahan ang ginawa mo sa iyong sarili? Sabunot pa niya sa buhok. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa lalaki nang maalala na niya ang lahat. Baka siya pa ang kasuhan ng rape kung nagkataon. Sa labas na lamang kita hihintayin. Wika nito sabay labas ng kwarto, hindi niya namalayan na kapagbihis na pala ang lalaki. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang mga nahubad na damit at agad niyang sinuot sabay ayos ng sarili kahit medyo kumikirat pa ang kanyang pagkababae. Nagawa niyang lumabas sa loob ng kwarto. Kailangan kitang pakasalan sa madaling panahon dahil sa nangyari sa ating dalawa. Bungad nito nang nakaupo na siya sa pang-isahang upuan katapat ng lalaki. Napatingin naman siya rito. Ano? Nahihibang ka ba? Anong sinasabi mong kasal? Sagot ko pa sa lalaki. Hindi ako nahihibang. Yun lang ang paraan na naisip ko. Baka magbunga ang namagitan sa atin kagabi. Saad pa nito. Oo nga pala, paano kung nabuntis ako dahil sa meron nangyari sa amin? Sabi niya sa kanyang sarili. No, ayaw kong magpakasal sa'yo. Hindi kita kilala, no? At malay ko pa kung isa kang killer kung patayin mo na lang ako bigla. Wika ko pa sa lalaki. Ako, killer? Tura nito sa sarili. Yes, hindi ka nagkakamali, killer nga ako. Pero sa kama. Lahat ng mga babae na ikama ko ay namatay sa sarap na ipaparanas ko sa kanila. Mayabang pa nitong sabi sa akin. Kadiri ka. Tapos nakipag-anak ka sa akin? Ganon, iba-ibang babae na pala ang naikama mo? Mariing kong sabi pa rito. Kapag naikasal na tayo, syempre wala nang ganon, sa'yo na lamang ako makikipaglaro sa kama. Sabi pa nito sabay kindat. Ano na, sino ang pwede kong makausap para ipaalam ang tungkol sa atin? May kasama ka ba? Tanong pa nito. Hindi ka na pwede pang tumanggi dahil hindi ako papayag na hindi tayo ikasal at hindi ka rin lalabas ng kwartong ito hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. Huminga siya ng malalim. Wala na rin siyang magawa, ayaw niyang madihado at tama ito paano kung magbunga ang namagitan sa kanila kagabi. Ayaw naman niyang lumaki ang anak ng walang ama. Mga kaibigan ko lang ang kasama ko, marahan kong sagot. Shit, nakakahiya ang nagawa ko dahil naaalala ko na ang lahat kagabi. Pahamak talagang alak kahit kailan. Good, mga kaibigan mo na lang ang kakausapin ko. Siguro naman nasa tamang edad ka na upang magpakasal sa akin. Bruha ka, Romary. Sigaw ni Agnes sa kanya. Pumunta tayo dito sa resort upang damayan natin si Chrissy sa pagka-broken hearted niya. Hindi ko sinabi na mag-aasawa kang bruha ka. Galit na sermon ni Agnes at Maureen sa akin. Napayuko lang ako sa mga ito. Kakaalis lang ni Steven, ang owner ng resort na ito kasama ang mga kaibigan din nito na kumausap sa aking mga kaibigan. Kasalanan talaga ng alak? Marahan kong pang sabi. Naku, sinisi mo pa ang alak. Anas naman ni Yuna. Okay na rin yun, no? At least pakakasalan ka ng lalaking kumuha ng pagka-virgin mo. Paano kung nabuntis ka? Mabuti nang nakatali na yan sa'yo. Pagsingit naman ni Chrissy, alamin mo na lang kung walang sabit. Dagdag na anas pa nito. Kinasal nga kami dalawa ni Steven sa civil wedding, muna pinasundo nito sa kaibigan niya ang ninong na mayor nito, dahil ito daw ang magkakasal sa aming dalawa. Congrats sa inyong mag-asawa.
Pagbati sa amin ng ninong nito. Sige, mauna na ako dahil may meeting pa ako na dadaluhan. Paalam nito sa amin. Nalaman ko bukod si Steven ang may-ari ng resort na ito ay isa pala itong general. O may sundalo pala ang naging asawa niya. Ano kaya ang sasabihin ng aking mga magulang kapag nalaman nilang may asawa na ako? Napabuntong hininga na lamang siya. Bongga ka, Day. Bukod na isa pang billionaire ang asawa mo ay isa rin general. Tapos ubod ng gwapo. Bulong ng kanyang mga kaibigan. Nagpakilala kasi ang asawa niya na si Steven Bastian Dantes ang isa sa billionaire ng bansa. At ganoon din siya. Nagpakilala siya ritong sinabi niya ang buong pangalan niyang si Romarin Niponan. Manahimik na nga kayo. Ang balingbing ninyo rin oh. Kanina katakot na sermon ang inabot ko sa inyo tapos ngayon puring-puri ninyo naman ang lalaking yan. Naka-smid niyang tugon rito. Nagkaroon ng salusado sila pagkatapos ganapin ang kasal ay nagtungo na sila sa kanilang kwarto. Hindi pa rin niya maisip sa isang iglap lang ay may asawa at kasal agad silang dalawa. Inihanda na niya ang sarili sa panenermon ng kanyang mga magulang kapag sinabi niyang may asawa na siya. May kailangan ka pa ba? Saka nga pala, hanggang kailan ang bakasyon mo rito? Pagtatanong pa nito. Hanggang linggo pa kami ng mga kaibigan ko at babalik na rin kami sa Manila dahil may mga trabaho din kaming magkakaibigan. Malumanay niyang tugon sa asawa. Naging maayos ang bakasyon naming magkakaibigan, nag-enjoy ang mga ito at sa ilang araw niyang kasamang asawa ay may unti-unting nahuhulog ang loob niya rito. Hindi naman kasi mahirap mahalin ang asawa dahil sa maalaga ito sa kanya ay may pagka-sweet pa. Bukas na nga pala ang balik niyo sa Manila. Malungkot na sabi pa nito. Habang nasa ibabaw kami ng kama at katatapos lang naming pagsaluhan, ang mainit na gabi, habang nakaunan ako sa dibdib nito, ang ginagawa naman nito ay sinusuklay ang mahabang buhok niya gamit ang mga kamay nito. Diba susunod ka naman sa akin? Malambing ko namang sabi rito. Yes, love. Tatapusin ko lang ang mga trabaho rito at susunod agad ako sa'yo sa Maynila para makilala na rin ang magulang mo para magpakasal tayo sa simbahan. Turan pa nito sa kanya. Napangiti na lamang siya ng lihim sa balak nitong magpakasal muli sila sa simbahan. Ayaw mo bang talaga magpahatid sa akin, love? Tanong pa sa kanya ni Steven nang ihatid siya nito sa sasakyan. Ngayong araw ang balik nila sa Rizal dahil mabilis lang matapos ang isang linggong bakasyon. Ngumiti muna ako rito bago sumagot. Hindi na, saka alam kong busy ka pa dito. Pwede ka naman sumunod sa akin eh. Huminga muna ito ng malalim bago hinawakan nito ang aking mukha. Mamimiss kita, love. Promise kapag natapos ko na ang dapat kong gawin dito, susunod agad ako. Basta mag-text ka agad sa akin pag nandun ka na. Habilin pa nito sa akin. Opo sir, sige na alis na kami eh. Mag-behave ka rito. Sabay halik ko sa labi nito. Respeto naman sa mga single dito. Wika ng aking mga kaibigan. Napangiti na lang ako. Ang ginawa naman ng aking asawa ay isinara na nito ang van. Simula bumalik siya sa Maynila at nakabalik na sa ospital kung saan siya nagtrabaho, walang araw na hindi siya nakakatanggap ng mga bulaklak mula sa asawa, pati sa pagkain ay palagi itong nagpapadala. Isang linggo na ang nakakaraan nang bumalik siya ay halos oras-oras itong tumatawag sa kanya. Kahit nga naka-duty siya ay tumatawag ito, hinahayaan lang niyang bukas ang kanyang camera sa video call. Para makita lang daw siya ni Steven kahit hindi raw siya magsalita ayos lang. Makita lamang daw siya ng asawa. Masaya na raw ito. Love, hindi ka pa ba magpahinga? 11 na ng gabi. Tanong niya sa asawa habang nagsusulat siya ng mga order ng doktor sa medication sheet. Nope. Love, gusto pa kitang titigan habang busy ka dyan sa pagsusulat. Sagot naman ito sa kanya. Sige love, ikaw bahala pero kapag inaantok ka na, pwede ka naman matulog, bukas na muli na tayo mag-usap. Nakangiti niyang sambit rito. Wala na siyang nakuhang sagot, pagtingin niya ay nakatulog na pala ang asawa. Napapailing na lamang siyang end call na niya ang video call at nang padala na lang ng message sa asawa. Sleep well, good night love, I love you at sinamahan pa niya ng emoji heart. Nagpatuloy sila sa ganoon set up na mag-asawa. Habang hinihintay niya ang kapalitan, ay may naglapag ng cup ng kape sa kanyang harapan. Kaya pagtingala niya, mukha ng asawa ang kanyang nakita. Love, tanging lumabas sa kanyang bibig. Good morning love, bati ng kanyang asawa sa kanya.
Teka, anong ginagawa mo rito? Gulat pa niyang tanong. Sabihin na lang natin sobrang namiss na kita, love. Ikaw talaga, na-surprise naman ako sa biglang pagdating mo. Saad pa niya sa asawa. Hehe, tawa nito at napapakamot sa ulo. Yun kasi talaga ang balak ko, i-surprise kita, love. Sagot nito. Sandali lang, love. Hintayin ko na lang ang kapalitan ko. Tumango naman ito sa kanya. Take your time, love. Wait lang kita rito. Sagot pa nito sa kanya. Hanggang sa inaya na niya ang asawa pa uwi ng kanyang bahay. Love, may sasabihin pala ako sa iyo, love. Pupunta pala ako sa campus sa Makalawa dahil may meeting kami. At ngayon palang, love, hihingi na ako ng sorry dahil magiging busy na ako sa darating na mga araw. Hindi kita lagi natawagan. Okay lang ba sa iyo, love? Okay lang, love. Masuyo niyang wika rito. O bakit hindi may pintay ang mukha mo? Umagang-umaga sambakol na agad yan. Tanong sa akin ni Yona, kasamahan ko sa ospital. 2 linggo na ang nakalipas simula nang nagpaalam ito na pupunta sa kampo raw mula noon at hanggang ngayon hindi pa rin ito tinatawagan ni Steven, sambit ko. Baka busy lang yung tao, anas pa nito sa akin. Lumipas pa ang 1 buwan ay wala pa rin paramdam ang kanyang asawa. Hanggang isang araw may nagpadala sa kanya ng picture na may kasamang babae ito. Kaya labis-labis ang galit niya kaya pala hindi na niya ako maalala may bago na pala siya. Pagsusumbong ko sa aking mga kaibigan at pinakita ko sa mga ito ang picture na may kasama itong babae. Sabi na nga ba lahat ng mga lalaki ay manluloko. Galit na wika ni Maureen. Wala na ako pakialam pa sa lalaking yun. Lumipas pang 1 buwan at nalaman kong buntis ako. 7 weeks na ang dinadala ko sa aking tiyan. Miss, ikaw ba si Romarin Liponan Dantes? Napaangat ang ulo ko sa babaeng nagsalita at napakunot ang noo ko nang matandaan ko ang mukha nito. Ito lang naman ang babaeng kasama ni Bastian na pinadala sa akin ng kung sino. Itatama ko lang, Miss, Liponan hindi Dantes. Aniya ko pa sa babae. Naisa na kita makausap, Miss, tungkol kay General Steven Bastian Dantes. Turan pa nito sa akin. Miss, wala na tayo pag-usapan pa. Kung iniisip mo aagawin ko pa sa iyo ang hayop at manlolokong lalaking yun, nagkakamali ka. Dahil sayo na siya at wala na ako pakialam pa sa kanya. Inis na wika ko. Miss, kailangan kanya. Turan pa nito. Hindi ko na ito pinansin pa at nagpatuloy ako sa paglalakad. Please, Miss, kailangan ka ng kuya ko. Sambit nito. Ako naman ay napahinto sa paglalakad at tumingin sa babae. Anong sabi mo? Tama ba ako nang narinig, kuya mo? Oo, kuya ko si General Steven Bastian Dantes. 2 buwan na kitang hinahanap ng araw na napupuntahan ka niya, tinambangan siya ng mga kalaban. Kaya hindi siya narating sa iyo at naging critical ang lagay niya. Nagkaroon ng temporary amnesia ang kuya ko, kaya wala siyang matandaan tungkol sa iyo. Ang mga kaibigan lang niya ang nakapagsabi na nag-asawa na raw ang kapatid ko kaya hinanap ka rin ng mga kaibigan ni kuya, ngunit tila may humaharang sa amin para mahanap ka. Bumalik muli ang alaala niya at ikaw agad ang hinahanap niyang ganun muli ang nangyari sa kanya at may humarang muli sa kanya kaya ngayon ay nasa ospital siya. Please ate, puntahan mo si kuya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at pinuntahan agad namin ang aking asawa. Pagpasok pa lang sa kwarto kung saan naroon ang aking asawa, hindi na ako kumatok, binuksan ko kagad ito at nakita ko itong nakaupo sa kama at hindi ko na hinintay pang magsalita ito. Niyakap ko na mahigpit si Bastian. Kahit wala kang maalala tungkol sa akin, wala akong pakialam, mahal na mahal kita, love. Sambit ko dito habang lumuluha ang aking mata, nakayakap pa rin ako. Love, ikaw na ba talaga yan? Totoo bang kasama na kita ngayon? Tugon nito. Naalala mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tango lang ang nasagot nito sa akin at walang babala na hinalikan ako nito na akin naman tinugon. Nakalimutan nyo na yata may mga tao dito. May kasama ba kaming mga bata? Bigla may nagsalita kaya nagkahiwalay ang aming mga labi. Ganun na lang pagpula ng aking mukha nang makita ko nga maraming tao sa loob ng kwarto ng aking asawa. At nalalaman kong mga kapatid at magulang ang kasama nito. Nalaman na rin niya ang dahilan ng asawa na matagal na pala siya pinaghahanap ng mga ito at nalaman nilang dating kasintahan ng kanyang asawa ang humaharang para hindi siya makita ng pamilya nito. Mahal na mahal kita, love. Gulong ng kanyang asawa sa punong tenga niya. Mahal na mahal din kita, love.
at ng magiging baby natin. Napatulala ito sa narinig. Magiging daddy na ako? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Oo, magiging daddy ka na kaya bilisan mong gumaling ha. Niyakap ako nitong mahigpit at hinalikan ng aking labi. Salamat dahil binago mo ang buhay ko. Una pa lang makita kita noon sa aking resort ay minahal na kita. Kaya nga sinadya kitang banggain nun para mapansin mo ako. Kwento nito sa kanya. Kaya nga agad kitang pinakasalan para naman hindi ka na makawala sa aking piling dahil ayaw ko nang may iba pang lumapit sa iyo. Mahal na mahal kita, love. Sabay ang paghalik nito sa aking noong. Ayaw ko na, hindi ka na makakaulit pang muli, General. Sigaw niya habang nasa delivery room at nanganak siya sa kanilang kambal. Love naman, ang sabi mo pa nga kahit isang dosena pa ang magiging anak natin, ayos lang sa'yo. Ikaw kaya ang mga anak rito para alam mo, ang sakit na nararamdaman ko. Iyak ko pa rito. Kasama kasi niya sa loob ng delivery room ang kanyang asawa. Hindi ito pumayag na hindi makasama para daw hindi lalaki ang magiging doktor niya. Sa loob parang timang talaga ang asawa niya kahit kailan. Hanggang sa nailabas na niya ang dalawang kambal at narinig na niya ang mga iyak ng kambal. Thank you, love, sa pagsilang sa ating mga anak. Hanggang hinalikan niya nito sa noo. Hindi na niya namalaya, nakatulog na siya. Nagising na lamang siya sa ingay kaya napilitan siyang magmulat ng mga mata. At nakita niya ang mga kaibigan niyang buhat ng kambal at ganoon din ang kaibigan ng asawa niya. Kamusta ang pakiramdam mo, love? Masuyong tanong ng asawa niya na sa katabi pala niya ito. Ayos lang, love. Sagot niya sa asawa. Mukhang kinagigiliwan nila ang anak natin. Ani niya sa asawa. Oo nga, love. At kamukhang kamukha ko ang kambal. Sagot pa ni Steven sa kanya. Napanguso siya. Bakit? Nakasimangot ang asawa ko. Ang unfair kasi, ako ang nagdala ng siyam na buwan pero ikaw ang kamukha ng mga anak natin. Hayaan mo na, love. Gawa na lang ulit tayo ng bago para maging kamukha mo na ang baby natin. Mapang-akit nitong wika sa akin. Tumigil ka nga, lalaki. Kita mo nga ang kakalabas ko lang sa delivery room. Gusto mo agad sundan ang mga kambal? Sita niya sa asawa. Tatawa lamang ang asawa sa kanya na tila batuwang-tuwa ito. Alam ko naman yun, love. Kaya nga aayain na muna kita magpakasal muli. Ani pa nito at pagkatapos ay lumuhod ito sa gilid ng kama at may inilabas itong isang maliit na kahon. Love, thank you sa lahat-lahat, sa pagmamahal mo, sa pagsilang mo sa ating mga anak. Wala na akong hihilingin pa sa Panginoon ang makasama ka sa pagtanda natin. Love, will you marry Romarine Ponandantes, asawa ko? Nagluluha ang tanong pa ng kanyang asawa sa kanya. Yes, love, I will marry you. Masuyo niya ang sagot kasama ang pagtayo nito at hinalikan siya sa kanyang labi. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at wala na rin siyang hilingin sa Panginoon kundi ang maging maayos lang ang kanilang pamilya. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell. Thank you and God bless.